Noong Nobyembre 3 ng taong 1896, ang nakakulong na si Rizal ay inilipat sa Fort Santiago para siya ay litisin. Jose Rizal, lilipat ka na namin sa Fort Santiago. Ligpit mo na ang iyong mga gamit nang tayo makaalis na. Nagpulong ang mga hukom at sinimulan ang paglilitis ng kaso ni Rizal noong ika-26 ng Disyembre sa parehong taon ng paglipat sa kanya. Dapat parusahan si Rizal dahil ang kanyang mga sinulat ay nagudyok sa mga tao sa pag-atlas sa pamahalaan. Oo nga, kung hindi dahil sa kanyang nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, Ay hindi naglakas loob ang mga Pilipino na sumalungat sa pamamahala ng mga Kastila. Napagkasunduan ng mga hukom na parusahan si Rizal sa pamamagitan ng pagbaril nito ng patalikod. Nilagdaan ang napagkasunduan ng Gobernador General ni si Camilo D. Polavieja noong ika-28 ng Disyembre sa parehong taon. Sa kulungan, naririnig ni Rizal ang pinag-uusapan ng mga gwardya sibil na nagbabantay sa kanya. Dahil sa kanyang mga isinulat ay naging sanhi ng kanyang pagkakakulong. At sa kadahilanan din na siya ay kasapi ng mga kilusang KKK, ang kilusang nag-aklas sa pamahalaan. Nalungkot ang kalooban ni Rizal dahil sa mga narinig. Napagtanto na niya na ito na ang kanyang katapusan. Nang araw din iyon, dumalaw si Padre Federico. Oh, Sir Rizal, magandang araw. Magandang araw din sa iyo, Padre. Tama po kayo, Padre. Dahil sa pagsulat ko ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ngayon ako ay bibitayin. Sa parehong araw na iyon, dumalaw din ang minamahal niyang ina't kapatid, pati na rin si Josephine Bracken, ang kanyang pinakamamahal. Rizal, may bisita ka. Habang naghihintay sa kanyang katapusan, sumulat si Rizal ng liham para sa kanyang mahal na bayan, pati na rin sa kanyang maiiwang pamilya. Isinilid niya ito sa isang bote. Dumating ang ika-30 ng Disyembre. Binasa ni Kapitan Rafael Dominguez ang hatol. Ikaw, si Rizal, ay hinatulan ng pagbitay sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagumbayan. Dahil sa salang sedisyon, konspirasyon at rebelyon. Sa ika-30 ng Disyembre, 1876, sa oras ng ika-7 ng umaga. Kunin niyo na siya. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, dinala na si Jose Rizal sa Bagumbayan. Pagdating sa Bagumbayan, pinulsuhan ng doktor si Jose Rizal. Kahanga-hanga ka, Rizal. Kahit paman sa iyong sitwasyon, normal pa rin ang tibok ng iyong puso. Hinatid siya ng kanyang doktor, abogado at maging ang padre ay kasama niya.
Alas 7 na ng umaga. Makikitang nakatayo si Rizal na may gapos ang dalawang kamay. Nakaharap sa silangan. Naghihintay ng kanyang katapusan. Maya-maya pa ay tumugtog na ang banda upang simulan ang hatol. Daputi! Kunso matumis! Well, go! Excited ha? Sarang saya. Dapat parusahan si Rizal. Sige, pasok! Buklad sa kwan.